Isang mainit na komento ang sinabi ni Stephen A. Smith patungkol sa mga international na mga manlalaro na posible ba raw maging mukha ng NBA. Ayon kay Stephen A. Smith, hindi siya naniniwala na maganda ang isang international na player bilang mukha ng NBA. Kanyang na-appreciate na ito'y mga globally iconic na mga manlalaro at yung kanilang presensya, yung kanilang kagalingan ay makaka-extend globally sa labas ng Amerika. Pero ang NBA daw ay isang American-born sport. Kaya parang malaking ikis para kay Stephen A. Smith kung mayroong international na manlalaro na maging mukha ng NBA. Totally parang dyan naman talaga tayo papunta sapagkat hindi na rin magtatagal si LeBron at yung Lakers nga kinuha na si Luka bilang kanilang bagong mukha ng kanilang team. Yung Spurs naman, mayroon silang Wembanyama galing France. Samantalang si Nikola Jokic ng Nuggets ay galing naman sa Serbia. Samantalang si Giannis naman na siyang mukha ng Milwaukee Bucks ay galing sa Greece. Totally, tinitake over na nga ng mga European players itong NBA. Ibig sabihin ba nito ay mas talentado pa yung mga European players kumpara sa mga Amerikanong manlalaro na kahit na maging mukha man ng NBA ay mukhang posibleng maagaw pa sa kanila. Para sa inyong mga idol, ano ang komento ninyo sa sinabi ni Stephen A. Smith? I-comment lang. Nakapag-purchase na ng bahay itong si Hansel and Manuel para sa kanyang nanay. Samantalang binilhan niya rin ng simbahan ang kanyang mga lolo't lola. Nasa college pa itong si Hansel and Manuel mga idol, pero malaki na ang kanyang kinikita sa name, image, and likeness or NIL. Isa ito sa mga paraan para yung mga sikat na mga manlalarong nasa kolehiyo ay pwede na nga hong kumita gamit yung kanilang pangalan at imahe. Pero ang malaking katanungan sa ngayon, magaling itong si Hansel and Manuel. Despite na mayroon lang siyang isang braso, putol yung kanyang kaliwa. Ang malaking katanungan sa ngayon ay kung makakapasok ba siya sa NBA. Siguro meron mga idol pero napakaliit lang ng tsansa. Hindi naman maitatanggi na magaling siyang manlalaro, nakakadang siya, nakaka-steal, nakaka-dribble, nakaka-shoot from mid-range at sa tres, pero kulang talaga siya ng isang braso. Sa kontrata pa lang ay mag-aalangan yung isang kupunan na magbibigay ng milyones sa kanya. Kung papala rin siya sa NBA, aba maganda. Pero kung hindi, pwede naman siyang maglaro bilang isang professional na manlalaro para kahit papano ay mayroon siyang income. Sa isang dokumentaryo sa Netflix dito mga idol, nalaman na mismong sa step na ang humingi ng bola para sa kanyang napaka-iconic na 3-point shot laban sa France. Ayon pa mismo kay Stephen Curry, ibigay nyo sa akin ng bola, alam ko ang pupwestohan ko para hindi nila ako mababantayan. Maski si Coach Steve Kerr, sinabihan niya na sina Kevin Durant and LeBron James na ibigay ang bola kay Stephen Curry at wala silang reklamo doon. Sa simula ng kanilang game plan, na-execute ng Stephen Curry ang tirang iyon kahit na marami-rami ang nagbabantay sa kanya, pumasok pa rin iyon. Iyon ang nagpanalo mga idol sa kanila. Tila alam na mismo ni Stephen Curry kung ano ang mangyayari. Alam niyang hindi siya magmimintis. Ayon pa mismo kay Nicolas Batum, ang kalaban noon ni Stephen Curry sa France, 99.99 ang tsansa na magmimiss daw ang isang manlalaro sa tirang ito. Pero mayroong isang manlalaro daw na makakagawa nito at iyon daw si Stephen Curry. Grabe itong sinabi ni Nicolas Batum mga idol kahit na kalaban niya ito. Maski siya man ay namamangha rin sa kakayahan ng isang Stephen Curry.